Hello po, magandang hapon. Update po tayo. 4:20 na po ata. Kagaling lang namin niya. Bumili kami ng tiles ng isang client ko. Bali, ano lang naman yon. Yung binili naming tiles is parang ilang piraso lang naman. Kaya pwede namin isakay dyan sa sasakyan. Siguro mga 22 pieces lang na 30 by 60. Ayan. So, update na tayo. Kahapon hindi na ako nakahabol kasi pumunta dito sila ma'am. Hindi na po ako nakahabol. Gawa ng nag-asikaso rin po ako dun sa isang anak ko na umattend po ako ng meeting. Ayan. So, ito po paunti-unti na pong nai-install nila Ray yung mga accessories. So, ngayon meron na po siyang meron na po siyang address plate. Ayan. Siyempre, 3 unit to. 3 address plate din po yan. So, tabi-tabi, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi pa po nakatayo. Ayan. So, kung ang unit nyo is nasa block 3, lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, is wala pa po. Ayan. So, ito kay ma'am, bungad lang to eh. Andun na yung pinaka guardhouse sa pasok ng phase 6. Yung roofing po namin, mga nakaraang buwan pa, okay na yan. Nilagyan po muna namin yan ng roof guard na kulay red din. Then, pinatungan po namin siya ng chocolate brown. So, kung mapapansin nyo, kulay red yung pinaka dating pintura ng Yero ni Lumina. Ito kay na ma'am, request po nila chocolate brown. Ayan, kumbaga sinabay na lang po namin sa pinaka-pintura ng kulay ng pintura roofing. Long span po sa back extension kasi brown po yun eh. Tapos yung dito naman sa may dito naman po sa may front extension, ang kulay niya puti lang o kaya chocolate brown. So gusto ni ma'am, ni sir, is chocolate brown na lang lahat. Wala namang problema kay Lumina as long as allowed. Okay sa kanila yung pinaka-color na gusto nyo. Ayun, ina-allowed naman po nila yun. So, saan ba tayo papasok? 9 o 10 o 11? Namili kayo. So, dito muna tayo sa 9. Ayan, meron ng kumbaga meron na tayong pagkakakilanlan kung ano yung mga pinapasukan ko. Ito, 9 tayo. Ayan. So, dito po sa loob, ayan, yung mga alikabok talaga. Pero, syempre sabi ko nga, pag natapos na yung pag-i-install na to, mag-general cleaning kami ulit. Pero more on punas-punas na lang naman yan. So, sabi ko nga kay ma'am, pag pumunta siya dito, i-instruct na niya kay Ray, i-remind na po lahat ng mga instruction directly kay Ray. Kasi mas magandang may paliwanag ni ma'am kay Ray na mismo. Kumbaga hindi na siya dadaan sa akin. Ayan, wow! So, ito po yung ating TV console. Ayan, ito na lang yung kulang namin tsaka itong ating cabinet. So, bakit walang ilaw yung isa? Anyari? Pundi na siguro. Ayan. Sige, check natin. Uy, sinabi na sa'yo ni ma'am yung mga pintura. Ayan, ayan, okay na. Ayan, sige. Go. Ayan, sige lang, dandahan lang. So, ito, first time namin ng cabinet na black ang kulay. So, ito is gloss black to eh. So, ito po is ready. Ano na po to eh? Ready mix na po yung ating, asa na ba to? Ito, to. Ayan. Ito po yung high gloss na po to na black. Ayan. So, first time po nating makapinish kami na ang pinakapintura po ng kitchen cabinet is black. So, let's see, pag talagang natapos na, kasama na yung mga takip, tapos may ilaw, nako, ayan, pasabog din yan. Kaso pagdating po kasi sa pag-handle, medyo maselan po kasi ang finish na black. Talagang mamarka dyan yung kamay mo once na madumi. Ayan, kailangan pag hinandle mo yan,
malinis yung kamay mo. Ayan po. So, nung nakaraan, naghintay po kami ng wall cladding na dumating. Wall cladding clip. Ayan po. Ayan o. Wala siyang bulb eh. Saan wala siyang bulb? Wala palang bulb. It's a prank. Ayun o, wala siyang bulb. Wala yan. Oo, yung pala yun eh. Ayan. So sa amin, mas gusto namin ito nakaangat. May nakita kasi akong gumagawa nito nakabaon. Pero yung pagdating po dun sa outlet yata. Pero I think mas okay ngayon ganito, nakaibabaw lang siya. So, adyan yung ating switch. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, yung gapang ng ating fluted panels, isagad na po dito. So, aakalain nyo na isang malaking TV console lang dito. May hidden door po tayo dito. Ayan. Yung yung pintura po pala ng cabinet na nabibili namin is mas lessen yung amoy. Pagdating po kasi sa Boysen, usually ang Boysen namin yung primer lang eh. Pero pagdating sa finish, ibang pintura po. Kasi yung pinaka Boysen na pang final is medyo matapang ang amoy. Ito, konti lang, lessen yung naamoy ko. Sa Nippon Paint po yan. High gloss. Ayan po. Ayan. Tapos nag-retouch na rin po sila ng kulay dilaw. Ayan, naganda rin, diba? Bali, yung 2 galon po, ma'am, dinala na po ni Ray dito kaninang umaga. Ayan. Ito po is nilinisan muna. Then, tsaka po ulit pinatungan ng pintura. So, dito muna tayo. So, sabi ko sa inyo, linis na ang kasunod nito kasi, syempre, hawak-hawak. Yan. Ito yung ating pinto. Ayan, o, diba? So, kailangan ng retouch ulit. So, meron pa dito mga stopper na gagamitin. Ayan. So, halos na install na ni Ray. Ang kulang na lang dito yung center light. Ayan, o ito, nalagay na rin yung pailaw nila ma'am dito. Ayan, o. O, diba? Dito rin. So, yung cover po ng ating, para sa tube ng ating split type, ayan, okay na. So, pag nagpakabit dito po ng split type, no need na magbutas kasi may nakaabang na po. So, tapos na tayo dito sa 9. Na-retouch na. So, bali, matagal lang po matuyo yung ating pintura na black na yan. Lalo na pagpangkahoy tsaka bakal. Dito hindi ako makapasok. Dito, parang ang kulang na lang dito is yung light. Yung tawag dito, yung exhaust. Tsaka yung sa flush po ng toilet bowl. Ayan, tas linis na lang din. Ayan, na-retouch na rin pala nila. Ayan, so, retouch. Kailangan haguran, linisan. Ayan. Tapos ipipix na po yan dyan. So, nakapasok na tayo dito sa 9. Okay na. Yung gripo, wala pa. Ilalagay na lang din ni Ray yan. So, okay na tayo dito sa labas. Check. So, dito naman po tayo sa 10. Ayan. Sa 10 naman po tayo. So, pinapakita ko na po yung address plate kasi syempre yung iba gusto rin magkaroon ng ideas kung ano ba yung nilagay dito. Address plate po yan. So, pag dumaan naman po yung mga dadaan dito, makikita rin naman po nila yan. So, given na po. Given na po yung makikita nila yung address plate. Yan. So, dito, check. Okay na. Yung sa gripo, wala. Hindi pa napalitan. Pero yung sa outdoor na outlet, ayan, may cover na.
Dito, ayan. So, etong kulay yellow, sa kabila okay na. Ito na yung sunod. Ayan. So, ito yung last time na binablog ko na yung paglagay nila ng grills. Ayan, nilagyan na po nila ng ano to ng tornilyo. Lalagyan po talaga to ng black screw. Kumbaga, hindi pa talaga totally siya nakapix. Tapos, i-retouch na naman ulit. Ayan. So, dito, yung ating second cabinet. Ayan, meron na rin po siyang pintura. So, meron tayong bag. Hindi wala bag. Ayan, si Kuya daw, sabi ni Ray, nag-extra. Ayan, pintor. Taga rito ka lang, Kuya, di ba? Oo, ayan. Bago lang din. So, ayan ma'am, meron kaming nag-extra si Kuya magpintor. So, bigyan natin. Ayan. Malaki, hindi rin po kasi talaga biro ang trabaho ng isang pintor. Mula sa paglilinis, paglalagay ng masilya, pagliliha, yung preparasyon, sobrang nakakapagod yan. Yung pag-aasintada nga ng hollow blocks, paghahalo ng semento, madali lang yun, basic. Pero pagdating po sa usapang pintura, sobrang ano yan, hindi yan pwedeng ano lang, basta-basta lang o kaya tawag dito, parang sabi natin mekos-mekos, hindi pwedeng ganon. Ayan. O diba? Etong ating fluted panels, kompleto na rin po. Ayan. So, asan na ba yung aking ano? Yun nga yung hinintay po talaga namin, yung wall cladding clip kasi wala sa all home Ayan, minsan kasi kulang-kulang din doon. Ayun nga, sa Lazada kami tumatakbo. Ayan siya, oh. So, ito, i-retouch pa natin. Ayan, yung mga dumi, oh. Ayan, yung mga dumi-dumi. Kasi maalikabok po talaga. Ayan, meron pa tayong mga aayusin, i-retouch. Yan. So, dito sa bathroom. So, ayan, check. Ito yung request ni ma'am. Yan. So, halos ako kompleto naman na ni-Ray yung mga ibang accessories. Yun nga, pag totally tapos na linis, tapos pag may nakitang konting mga kailangan pang habulin, i-retouch po natin siya ulit. So, ito, ipipix. Ayan. Ayan, check na tayo dito. Ayan, naka-install na rin siya. So, center light talagang kulang dito. Okay din pala yung black, no? Oo. Ang truck, puti kasi yung background. Oo nga. Nakaka-excite yung finish. Parang first time kasi, di ba? Parang wala pa tayong black eh. Oo nga. Tapos pati yung takip, black din, no? Black na lahat. Okay. So, center light na lang din yung kulang. Halos iilan na lang din yung kulang. Tapos hilamos. Sa term ng sa pagpipintura, ang tawag doon hilamos. So, ibig sabihin kahit na pinturahan na dahil may mga nakitang mga konting mga maninipis, mga kailangan habulin, hilamos ang tawag. So, pa-check yung mga pinto, yung mga tusok-tusok. Palagyan ng ano, ng polytop. Ayan, o, kita ko. Wala na? Brown na? Ito? Mga ano pa ang kulang? 1 liter, pwede na?
Siguro pwede na 1 liter. Pag may sobra na lang sa bahay, pwede na yun. Ito, maraming mga ano-ano. Picturean ko para isend ko rin sa'yo. Ito. Yan. Ito. Ito pala sa kabila picturean natin. Minsan kasi, okay naman. Kaso, syempre, sa amin kasi mas gusto talaga namin na maging maayos talaga yung pinaka-ano ng pinto. Kasi yan yung, yeah, kumbaga sa, ano, yan yung frontliner eh. Ayan o. Ito. Picture. Ayan. Picture. Minsan po kasi sa tagal ng turnover, may mga bata na tinutuktok yung pinto. Minsan binabato, di ba? Kaya nagkakaroon ng mga butas-butas. So, tapos na natin pasukin yung 10. Dito naman po tayo sa 11. Ayan. 11. Picture. Ayan. Ay, wow. Ganda. Ang galing. Ayan, no. Eto, nahilamusan. Ah, hindi pa to. Yung 9 pa lang ang nahilamusan kasi kita ko pa yung alikabok ko. Ayan, no. Ayan, no. Kitang-kita. So, ayan, wawalisan muna, papagpagan, then retouch po ulit. So, parang ito pong lot 11, ang halos katatapos lang i-install yung ating, fluted panels kasi may mga tukod pa doon, no. Ayan, no. Ayan po. So, ito naman pong kanyang cabinets ang hindi pa na pinturahan ng black. Ayan po. Meron kaming ginawa nito dati sa pastry. Talagang baku-baku talaga yung talagang binubog talaga ng mga butas-butas eh. Ang nakapansin nun yung may-ari. Tapos ang naging suggestion sa amin ni client is, kasi engineer din yun si Sir eh, sabi niya, lagyan daw ng polytop. Kaya nakasanayan na po namin na pag nasa main door na kami, pag may nakita kami mga medyo parang tinusok, ayan, binato, nilalagyan po talaga namin ng polytop. Ayan. So, andito na, dapat nakadikit talaga siya ng bongga. So, dito po, pipinturahan na lang din po ito. So, open. Ayan. Check. Ito yung ating ilaw. Ayan, pendant. Tapos, dalawa lang pala yan. Napindot ka na pala yan. Ayan. Kung gusto nyo lang itong pendant lang dito sa may laboratory, pwede naman siya. Kung ayaw nyo naman, pwede naman yung pin lights. Ayan, pwede naman yung pin lights lang. So, yung pintura po dito, isapaltan po natin ng gray. So, yung sa loob po ng bathroom, gray tayo. Ayan, gray natin to. So, ang cute ng pendant light dito, diba? Ayan, no. So, yung ating mirror, okay na. Ayan. So, meron siya ditong parang shelf. So, ang kulang na lang is yung ating outlet. So, okay na. Okay na. Ayan. So, parang unity man, parang staycation na eh. Pwede ka na mag-ano dito. Mag-stay. Ayan. So, meron tayong mga hahabulin pa dito. Ayan. So, yung ating cornisa doon, manipis pa. Dodoblehan pa natin yan.
Ano yan, yung mga outlet? Switch. Switch para i-ready niya. Yung isa pala dun sa may ano, wala palang bulb na laman. Alin? Dun sa kabila, sa 9. Bulb na naman? Sa pin light, so walang laman, kaya wala siyang ilaw. So, bali yung mga... Yung ano, diba? Dinara nila yung isa. Diba yung mga switch, ayan o, nilalagyan nila. Yun nga yung sabi ni ma'am, na yung kinabit natin na ilaw dito, hindi gumagana, pero pagdating sa bahay nila, gumagana. Tapos ito, wala. Hindi rin gumagana to. Hindi siya gumagana. So, hindi ko lang alam bakit ganun. Kasi nung kinabit talaga namin siya ni Ray dito, nilipat-lipat namin siya dun sa pinaka nilalagyan ng pin lights. Hindi talaga gumagana. Kaya nagulat ako nung sinabi nyo, pag uwi nyo dyan, sa bahay nyo gumana. So, katulad nito, lahat mo ng pin lights nakabukas. Yung dito sa gitna, hindi po gumagana. Ayan. So, alam ko pwede naman yatang ibalik yun. Pag ganyan. So, bali, ito pong pangalawang unit. Ayan, nire-retouch na po siya. Since wala naman na po kaming mga ikakat na kahoy dahil halos okay naman na yung mga takip andito, mga pinto. Ayan, naka-ready na. Ito po is more on pintura na lang tsaka linis. Ayan. So, wala naman na po siyang mga i-install pa. Hindi na tayo makakahawak. Kaya, ayan. So, sa nagtatanong nga po pala, ito is pinatimpla lang po namin. Ito po is Chromatella. Ayan. Ayan po yung kanyang name. Sa phase 1, merong nagpa-repair sa amin doon. Kasi yung row house daw nila is parang ilan na yung gumawa na contractor. Iba daw yung nag-repair nung leaks. Hindi daw natatanggal yung leaks. Pero nung nag-try sila sa amin na kami ang mag-ayos ng kanilang leaks. Kasi gusto talaga nila. So, hindi rin namin matanggihan. So, nung ni-repair nila Ray, nila Kuya Joan, nila Kuya Joseph, yung pinaka roofing, ayun na, okay na. So, ang unit nila is parang 3 o 5 na row house na magkakatabi. So, sabi niya, ma'am, yung remaining na unit na hindi pa namin napapagawa, kayo po ang papagawin namin. Tapos, lahat daw po ng gate is gagawin nilang pare-parehas. Katulad po daw dito sa project ko sa Basic. So, natutuwa sila kasi mas maganda nga rin naman talagang tingnan na parang uniform ang peg. Kasi pare-parehas. So, sabi ko nga, sige ma'am, sige lang. Diba? Minsan kasi sabi nga nila, kung sana matagal ko na kayong nakilala o nakita, sana sa inyo na lang kami nagpagawa. Ayan. Tapos nagulat nga ako kasi halos mas mataas pa nga daw yung labor na nasiningil sa kanila, yet hindi daw ganito ka-presentable ang finish. So nakakatuwa lang kasi syempre 'di ba, parang
Iba kasi sa vlog, iba rin sa personal. Pero kung sa personal siguro nila ito makikita, mas lalong maganda kasi personal siya eh. 'Di ba? Minsan kasi sa vlog o sa videos may daya yung laki ng space. Pero kung titingnan mo to talagang biglang lumaki. Tapos maayos pa yung pagkakagawa, 'di ba? So sabi niya, ma'am, sa inyo ko po papayos yung unit namin. Hindi rin kasi maganda rin daw yung tapos ng loob. Then gusto nga rin nila yan, isang design lang ng gate. Katulad po nito sa unit ni ma'am. So yung mga sticker po dyan, tatanggalin po natin yan pagtapos na po kami maglinis. Ayan. Para hindi pa siya totally talaga madumihan. May mga part na tanggal na. Pero yung the rest, ayan po. So actually, ang aluminum is goods na goods po yan kasi pang matagalan na. Pagdating sa durability, pang matagalan na. Kaso yun nga, syempre may mga pro yan tsaka cons, di ba? So isa na po doon yung mga edge po kasi niyan, medyo nakakatakot. So ingat-ingat na lang. Pero isa rin naman talaga sa pinaka-character talaga ng aluminum is yung mga ganyang mga dulo-dulo, mga edge. Ayan. Pero syempre kung hindi mo naman siya matatamaan, hindi ka naman mapapaano, diba? Ganun lang naman. Ayan. Nakaka-excite pag naka-install na rin yung mga takip. Ito nga po is ready na rin yung mga ano nito eh, mga hinges. Yan, kami na lang din po yung nagpo-provide kasi mas alam ni Ray kung ano po yung gagamitin. Kasi kung meron po yan, tatlo po yan, C1, C2, C3. Ayan. So, depende po sa paggagamitan. So, abangan po natin kasi medyo matagal matuyo yung ating pintura sa kahoy. Abangan po natin yan. Mabilis na lang po ito. Ayan o. Abang-abang. So, bibilihan ko na lang si Kuya Joseph ng mga 1 liter pa o 2 liters na pang-retouch po dito sa pinto. Ayan, actually meron pa talagang mga i-retouch pa kasi yan po. So, konti na lang. So, bali, ito naman po yung ilaw natin dito sa may room. Ayan, saktong-sakto lang yung buga ng ilaw. Siyempre, pag room kasi hindi naman ang kailangan sobra talagang liwanag eh. Tsaka, itong pinaka center light nila, pwede naman yung palitan kung gusto ng uupa na medyo mas maliwanag. Diba? Tapos, ayun yung ating mini tambol. Ayan siya oh. Tapos, okay na rin tong ating pa-center light dito sa ating cove ceiling. Ayan o. Kung hindi nyo gagamitin yung pinaka-mini tambol, okay din siya. Yung anak kong bunso, ayaw nyo ng maliwanag. So, pagdating sa kwarto, nagpapatay kami ng ilaw. Yun, yung bunso ko, papatayin niya yan. Pag wala na kami gagawin, papatayin niya po, i-off niya yun. Kasi ayaw niya ng liwanag. Gusto niya madilim. Ayan. So, saktong-sakto lang din. So, ito po, pwede mong, kung anong gusto mong pwesto, pwedeng pahaba, vertical o horizontal, pwede. Pag B, pwede. Ayun po.